Okay, good morning mga kamukil, no? So nandito tayo sa ating project na kung saan continuous yung pagro-roofing natin mga kamukil, ha? Kung napapansin nyo, yung dating bubong lang tinanggal natin, kung nakikita nyo naman yung mga kahoy nya, napakatibay pa, no? Kaya sa framing, hindi na natin to binago, ganun pa rin yung forma. Yan. Kung nakikita nyo mga gutter, mamaya may nag-comment, bakit yung gutter mo ganyan? I-align pa natin yan mga kamukil, ha? So ito, isa nating helper na kung saan tinuturuan natin, no, laborers. May alam na makikita ko kasi agad mga kamukil na interesado yung tao, madaling turuan, no. Higit sa lahat kapag interesado, hindi ako napapagod turuan yan, no, yung makikinig talaga. So tinuturuan natin siya, ginaguide kung ano yung mga gagawin niya kasi wala pa siyang maliburan ngayon kasi yung kanyang scale kasalukuyan nagkakabit ng pintuan, ha. Napapansin nyo mga kamukil, may pinto na yung mga rooms natin dito sa kabila. Ayan, oh, may mga pinto na siya. Ayan, may mga pintuan na siya so kasalukuyan nagkakabit ngayon yung skilled na libor natin, nagkakabit siya ng mga doorknob. Pagkatapos nyan may tratrabahuin pa siya sa mga pinto sa CR, pero nakabit na yung mga CR, no. Maglalagay na lang siya ng mga lock, nakabit na yung mga pintuan dun sa CR, so ito na siya. So para may trabaho siya, tinuturuan natin. Marunong na kasi mag-plastering, no. Ngayon tinuturuan ko naman siya. Siya yung pinatuka ko sa pag-flooring ng ating mga countertop dito na maliliit, no. So nakikita kong kayang-kaya niya na. Ganon din ako mga kamukil, eh. Kumbaga sa akin yung tugtog, sa akin yung sayaw noon. Ako yung naghahalo, no. Ako yung nagpa-plastering. Lahat dinaanan ko yun. So marilit ko mga kamukil yung mga nakaraan ko noon na isa pa lang akong labor, no. Hindi po ako madamot sa kalaman. Tuturuan ko po sila hanggat marunong na sila, no? Ito si Jimmy, isa sa example ko. Nung dumating to sa akin, ayan yung nagkakabit mga kamugilang pinto, ng doorknob. Nung dumating to sa akin, mason lang yung skill nito. So nakita kong maayos, walang problema, madaling turuan. Ngayon mga kamukil, electrical na lang, no? Pero unti-unti ko na siyang tinuturuan nang hindi niya nalalaman, yun lang yung tinatago kong sikreto sa kanya. Tinuturuan ko siya nang hindi niya nalalaman. Magugulat na yan balang araw, marunong na pala siya sa electrical, para at least pag halimbawa magkahiwalay-hiwalay na kami, darating na yung araw, titigil na ako, may alam na siya, pwede na siyang mamuhay na sa kanya, magdala na rin ng mga kasama niya. Samantalang dito, ito, patuloy yung ating pagpapalitada sa mga kwarto na to. Isang mason yung naka-assign dito, sa kanya lahat to mga kamukil papalitadahan, kontrata na to, no? Isang mason na lang yung magpapalitada dito kasi alam mo, may hinahabol din tayong budget dito kung hanggang saan lang kaya yung pasahuran natin, o kailangan na nating mag-deploy ng kasama, no? O naghahanap pa tayo ng trabaho hanggang ngayon, nahanap pa natin, kaya PM sa gustong magpatrabaho mga kamukil. Okay. Bintana, no, yung tinitira nila ngayon. Itong bintana na to sa taas mga kamukil, meron ding aircon katulad dun sa kabila. So diretsahan na, no? Ayun yung pini-prepare. Tapos habang nagpre-prepare, dalawa yung layout niya, pinalayout ko din dun para tapon doon punta dito, kasi itong paggagawa ng concrete window jam o mga concrete jam, dapat dalawa o tatlo yung i-layout mo nito, lipat-lipatan mo, no? Yan yung pamamaraan, no? Kahit na arawan o pakyawan, ganun talaga dapat. Kung iisa lang kasi mga kamukil ang mangyayari, nandyan yung may-ari, hintayin mo pang matuyo yan, tatayo-tayo ka lang dyan, so nakakahiya sa may-ari. So kung magaling ka din trabahante, ayun yung gagawin mo, diskarte, dalawa o tatlo yung lilayoutan mo para makikita ng may-ari na gumagalaw ka lagi, dahan-dahan lang. Hanggang hapon yan mga kamukil, may matatapos ka talaga. So yun yung ginagawa nila. Kaya tayo sa taas, ito yung ano natin, tuka ko ngayon mga kamukil. Dito kami sa taas, ulo na umpisa na to, na sa pag-roofing. Ito yung mahirap kasi mga kamukil sa roofing, no? Ayan, kapag ka ganito, kumpara mo dyan sa mga one-sided streamline design, no? Ito 4 agwas kasi, mahirap itong ganito. Magkakat ka pa sa mga kanto, tapos ridge roll. So yung ridge roll nakikita nyo, i-align ko pa yan mamaya, no? Dinikit ko lang yan kahapon kasi
umuulan kahapon eh. Mabasa na yung nasa ilalim. So yung estilo namin sa pagka-roofing dito, isang side lang muna babaklasin namin, minsan kalahati lang eh. So ngayon maliwanag yung panahon, pinabaklas ko na kagad lahat. Dahil mahahabol namin to. So ito na yung mga diskarte ko mga kamukil. Kahapon nagagawa sila ng washer po tawag dito. Ayan sa ganitong paraan na ilapat natin ng maayos yung ating insulator. Ang tanong kamukil, okay lang yan kahoy kasi mapapakuan. Pwede din to mga kamukil sa tubular. Ang ina-after ko lang dito yung tie wire. Kasi kapag lalatagan natin ito ng tie wire, maaaring makadagdag yun sa quotation na ipapasa ko ni kliyente. So nag-isip ako ng paraan. Mayroong diskarte na hindi nagagamit ng tie wire para hindi magkukulubot-kulubot yung ating insulation. So ano ba yung pinaka-purpose ng tie wire? Bakit tayo maglalagay talaga, no? Isa lang yung pinaka-purpose dyan mga kamukil, wala nang iba. Hindi yan nagpapatibay, hindi yan nagdadagdag design. Kung hindi mga kamukil, ang trabaho lang ng tie wire dito sa ating foam insulator, maiwasan lang yung pagka kulubot-kulubot, no? Kasi kapag yung mga nauuka na hindi nagpandikit na mga insulator, kasi meron kapag ganyan mangyayari, may mga malaking uka, no, yung ating insulator, may mga gap na malaki, dun lalabas yung init. So kaya naglalagay ng tie wire para flat na flat yung ating insulator, walang makakalabas o makakasingaw na init doon sa loob ng ating kisame. Nag-gets nyo ba mga kamukil? I-explain ko sa inyo halimbawa ito, pag malaking uka yan, ang init dyan mga kamukil, nabigyan nyo ng pagkakataon, ang init sa roofing, nabigyan nyo ng pagkakataon papasok doon sa loob. So yun lang yung purpose ng tie wire mga kamukil, na maging ganito sana siya. Ngayon hinanapan ko siya ng paraan, ganito yung diskarte. Mapaplat natin yung ating insulator na hindi tayo nagagamit ng tie wire sa pamamagitan ng diskarte ni Mungkel. Ayan gumagawa tayo ng washer. So sa bakal pwede naman. Ang gagawin nyo, pagkabakal normal hindi talaga yun mapapakuan. Ang gagawin nyo, i-rivets nyo. Gagawa pa rin kayo ng ganito. Bakit ka Mungkel pag i-diretso pako na lang tapos i-rivets? Ang mangyayari kasi idol, kapag may hangin dito sa pag nirurupingan natin, pagpako lang, mapupunit po kaagad itong ating insulation, no? Mapupunit po kaagad ito. So hindi nyo maayos sa pagplastar. Sa ganitong paraan, nakapix siya, parang nagro-roofing ka rin. Mangyayari ito, latag na lang ng latag tayo ng roofing. Yun yung pinaka-purpose ko. So ito yung pinatrabaho ko sa kanila kahapon ng Mungkel, na sinasabi ko sa vlog ko, naglalaro sila, no? Kung titingnan, pero may purpose yun kung bakit yun yung pinatrabaho ko. So napapansin nyo yung latag nating insulation, flat na flat. So sa ganung paraan nakakatipid si kliyente sa tie wire. Napapalitin yung pinasa kong quotation sa kanya. Pero the more na lumiliit mga kamugil, the more din na maghihirap tayong mga kontraktor, di ba? Tamang tama lang, huwag na masyadong mababa. Maiintindihan ni kliyente yan, no? So, siyempre kontraktor tayo. Hindi ko sinasabing kailangan kumita. O kung ibibigay talaga sa Diyos sa atin ng kumita, mabibigay yan. Pero kapag hindi, ipayag yung kapanahon na nakikita ka sa project na to, wala tayong magagawa, di ba? Ang pinaka-target mo na lang dyan o focus mo, tapusin yung project kahit anong mangyari, no? Magkulang man yung budget, bahala ka na dyan kontraktor, sagutin mo na yan, di ba? Pero minsan din depende sa senaryo. Meron ding pagkakataon na mag-explain ka dun sa ating kliyente, papaintindi mo kung bakit ganyan. Kung maayos yung pagka-explain, maintindihan ni kliyente yun, di ba? Kung hindi maganda yung pagka-explain, hindi niya maiintindihan. Ibig sabihin, ikaw na lang umintindi, kontraktor, para walang gulo. So give and take lang, for short mga kamukila, para walang gulo. Pagkakaisa at pag-uunawaan, pagkaintindihan, malaking impact po yan, no? Sa trabahong construction. Yan, especially pagkakaisa, team unity, buong trupa, walang lamangan, pareho ng tayo dito, pareho tayo nagtratrabaho. So ganun lang, walang special treatment sa mga kasama natin, pare-pareho yan mga kamukila. Yun yung importante. Yung kailangan team unity, magkaisa. Kapag ang grupo mga kamukila walang pagkakaisa, merong kuyakoy, wala na, hindi na maganda yan. So kailangan aksyonan mo kaagad pagka ganyan, para hindi nagagayahin. Isa yan sa pinaka-importante. Okay, patuloy natin mga kamukil. So yung target namin ngayon, yan, magrupingan hanggang dito.
Yan. So, take note din mga kamukil ha. Minsan makikita ko sa mga vlog walang tubig na nasa tabi nila pag nagtatrabaho sa roofing. Kailangan may tubig tayo lagi dahil sa init ng panahon. Trabaho natin nandito tayo sa init. O baka mamaya namalayan mo, uhaw na uhaw ka na, bababa ka kaagad. Ngayon, mag-collapse ka dahil hindi mo napansin yung ano mo. Kailangan mo na talaga ng tubig. Mahuhulog ka pa, di ba? Dapat may tubig. Dito lang, malapit lang kapag pansin mong uhaw ka na, inom ka agad. Diskarte yan mga kamukil. Kahit ako nagtatrabaho, tinitingnan ko din yung safety ng ating mga kasama. Okay?